So, magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ayan po, gusto kong pag-usapan lang natin, bali, maiksi lang to mga kababayan, regarding po ito sa filing nga po kasi ngayon po ay ikatlong araw na po ng filing para po sa COC, no? Bali, from national to local po. Bali, nung day 1, kung matatandaan nyo po, nag-live si Joshua Corpus po dahil hindi tayo available, siya po nag-live sa account natin kasi may estudyante kaming may estudyante akong inaasikaso, so hindi pwedeng pareho kami nandoon, no. So yun nga po, nag-live si Joshua Corpus and nakita nyo po kung sino yung mga pambato po ng Team Marcos at Team Duterte at iba pa pong mga kilalang personalidad ang nagtungo po para mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. So kahapon, yung day 2 nila at wala rin po ako noon, ayan, bali may mga ilang senator na po na nagpunta para mag-file ng kanilang COC, no? Andyan po yung, ito po ilagay ko na lang dito kasi medyo ayan. Sila po yung mga senador na nag-file na ng kanilang COC kahapon, yung pangalawang araw po ng filing. Ayan, nakita nyo naman po kahapon din, na pumunta na po para mag-file si re-electionist Senator Amy Marcos, kasama po si dating First Lady Imelda Marcos, no. Syempre, sino pa yung mga kilalang nakita natin mula sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Nandyan po si Soto Vicente Castelo na nag-file din kasabay ni Senator Panfilo Lacson, and then si Manuel Mercado Lapid. Ayan. So may mga ilan po na nagpunta doon na hindi ko masyadong kilala, no. Ayan po yung iba na nasa listahan. Ayan, bali sa party list naman po, ayan, ito yung mga party list na nag-file na po kahapon din. Ayan, yan po sila, LPG Marketers Association Inc. and Comadrona Inc., United Senate Senior Citizen Coalition ng Pilipinas, Pwersa ng Pilipinong Pandagat, Ibalik ang Kulturang Pamana Movement, Barkadahan para sa Bansa, Magdalo para sa Filipino Party List. Alam ko yung Magdalo yung kay Centrillanes po ata ito, no? Vendors, Samahan ng mga Naninindigang Pilipino, A Teacher, Apat Dapat Party List, Abono Party List. So ito po yung ilan sa mga party list na tatakbo. Bali, hindi ako masyadong familiar, pero yung iba kilala ko na. Yun nga lang, syempre, bago tayo bumoto mga kababayan sa darating na halalan, pag-isipan natin maigi, busisiin natin, alamin natin maigi kung yung programa, yung plataforma ba nila, makakasiguro ba tayo na gagawin talaga nila, no? So may mga ilan tayong kakilala dyan na tatakbo sa party list, under sa party list nga po, and so far for now, kasi hindi pa naman ito yung final list konti pa to kasi marami po yung I'm not sure kung ilan yung total ng saan na ba yun, bali ito, yung number of elective positions to be voted po, total of 18,280 po. Ayan, so sa senators, 12, party list representatives, 63, members, House of Representatives, 254, governors, 82, vice governors, 82. Members, Sangguniang Panlalawigan, 800, city mayors, 149, city vice mayors, 149, and so on and so forth. So yan po, ganyan kadami yung mga mahahalal ditong darating na 2025 midterm election. Kaya dapat talaga maging wais tayo sa pagboto at wag na tayong magpabudol dito sa mga politikong nangangako na tutulong paunlarin ang Pilipinas, pero ang nangyayari hindi na nga nagtatrabaho, sila pa yung naninira, sila pa yung naghahati-hati. Pilipino ka nga pero pro-China ka naman, di ba? Ayan. So ito nga po pala, naglabas ng survey, no, noong September 14 to 23, 2024, ang SWS, yung Social Weather Station Survey.
Ayan, para po ito sa senatorial reference. 2025 election senatorial preference. I'm sorry. Ayan, bali nangunguna nga po with 54% si Rep. Erwin Tulfo. Alam naman, kilala nyo naman mga kabayan si Rep. Erwin Tulfo. Hindi pa yan, wala pa yung posisyon grabe na rin po talaga tumulong sa mga kababayan natin Pilipino at nung naupo po siya bilang secretary ng DSWD noon, nakita nyo naman po na grabe din tong magtrabaho. 'Di ba? Parang hindi na nga rin nagpapahinga kasi nga gusto niya pa nagtrabaho siya or pag may inanong si president sa kanya, agad-agad gagawin. Hindi yung papatagalin pa, no? Gagawin niya kagad. Yan. Pangalawa naman po si Tito Soto with 34%. Ayon po ito sa SWS survey. Next, si Senpia Cayetano with 31%. Next po, si dating Presidente Rodrigo Duterte with 25%. And alam ko for sure, syempre ito September pa to, October na ngayon. Magbabago pa naman to mga kababayan. Next po dyan, si Senator Amy Marcos, re-electionist din po with 25%. Senator Ping Lacson, 24%. Sen. Bong Revilla, 24%. Rep. Camille Villar, 21%. Mayor ng Makati, Abby Binay, ito iboboto ko rin to 20%. Sen. Lito Lapid, 20%. Manny Pacquiao, 18%. Sen. Bato de la Rosa, 18%. And Sen. Bongo, 18%. So ito po, ano lang naman po to, survey or yung preference ng mga tao kung sino yung, kasi nakita nyo naman po nagpa-survey din tayo ng mga nakaraang linggo, no? And si si Rep. Erwin Tulfo talaga ang nagna-number 1, no, na para sa senator. Mga kababayan, ako kung tatanungin nyo ko, syempre, hindi na rin ako boboto ng mga artista na nagpapapogi lang. Yung walang ginagawa, katulad ni Senator Robin Padilla na nagpapakit lang sa Senado. No, hindi na tayo boboto ng ganyan. And huwag na tayong maglagay ng artista. Parang ang nangyayari kasi puro artista na yung mga umuupo Ayan, so syempre iboboto natin yan si Rep. Erwin Tulfo, Tito Soto, si Senping Lacson, ayan, si Mayor Abby Binay, and then wala dito si DILG Secretary Benhur Abalos, pero sabi ko nga po sa inyo, hindi pa naman ito yung final, bali preference pa lang ito, and syempre iboboto ko, Abalos ako. Iboboto po natin si DILG Secretary Benhur Abalos dahil nakita nyo naman kung paano siya magtrabaho dyan sa DILG. And other than that, naging mayor siya ng Mandaluyong, nakita rin po ng ating mga kababayan. Siyempre, nag-research din tayo, 'di ba? Nakita rin naman po na maganda yung pamamalakad ni DILG Secretary Benhur Abalos, and I'm sure na itong mga senador na ito malaki po ang maitutulong para sa administrasyong Marcos, and I'm sure makakatulong sila sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. Nakikita nyo naman mga kababayan, kinontent natin kahapon, 'di ba, yung parang first ever factory po, battery factory, lithium iron phosphate. So first ever po yun dito sa Pilipinas. And syempre nakaka-proud kasi magkakaroon na tayo ng sarili. Na tayo na yung magpo-produce ng battery na ito, no? So syempre nakaka-proud at unti-unti na pong nakikita. Kasi sasabihin na naman ng iba dyan na yung investment, wala daw, pledges lang yan. Mga kababayan, nakita nyo naman po dun sa mga previous commentary natin na yung mga nag-invest po, yung mga nag-pledge kay President Bongbong Marcos nung travel para umattend ng summit and other meetings with the foreign leaders, nagbubunga na po. Ito na po yung mga investment na mga pledges ng mga investor na nakausap ng ating mahal na Pangulo. So yun mga kababayan na yun nga, balik lang natin dun sa mga senador na pagdating ng halalan,
iboto po natin yung totoong nakakatulong. Mag-research po tayo, walang masamang mag-research. No, mas maiging may alam tayo kaysa yung boboto tayo na hindi natin alam yung background ng mga leader na iboboto natin. Siguraduhin natin na yung iboboto natin, ang tanging gusto, mapaunlad ang ating bansa at matulungan ang ating mga kababayang Pilipino. Hindi dahil may agenda sila. 'Di ba? So, yun lang mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.